Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Minamahal kong mga kapatid, katulad ni Marta sa ating ebanghelyo ngayon, nagiging abala rin tayo sa maraming bagay at nakakaligtaan natin ang mas mahalaga. Gayunpaman, sa halimbawa ni Maria, dapat din nating pakinggan at pag-ukulan ng panahon ang ating mga panauhin at mga kwento nila. Nais din nilang pinakikinggan sila bukod sa pinagsisilbihan. Ganito rin sana sa ating buhay pananampalataya. Ang nais ng Panginoon, una sa lahat, ay maging malapit tayo sa Kanya, tulad ni Maria, at magtiwala sa Kanya anuman ang pinagkakaabalahan natin sa buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas sa inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagala ko kayong paglingkuran habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 30 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinaluto sa isang alipin. Kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda." Tugon naman ito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon. Sa ganito ring panahon at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig at ang laging ginagawa'y naayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman, siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang. At kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan upang yaong walang salay, katawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin?
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Colosas. Mga kapatid, nagagalak ako sa aking pagbabata ngayon, alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa simbahan ng kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang hirangin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Hinirang niya ako upang lubusang ihayag sa inyo ang hiwaga ng mahabang panahon na lihim sa maraming salit-saling lahi. Ngunit ngayon, inihayag sa kanyang mga anak. Inibig ng Diyos na ihayag sa lahat ng tao ang dakila at kamanghamanghang hiwagang ito. Ito ang hiwaga. Sumainyo si Kristo at dahil dito'y nagkaroon kayo ng pagkasang makapiling ang Diyos doon sa kaluwalhatian. Iyan ang dahilan kung bakit namin ipinangangaral si Kristo. Pinaaalalahanan namin ang lahat at buong linaw na tinuturuan ayon sa aming makakaya upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa, sakdal at walang kapintasan dahil sa pakikipag-isa kay Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos, kapag isinasaloob, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo muna tayong lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Araw-araw, tayo ay humaharap sa iba't ibang bagay na ating pinagpipilian. Magmula sa kung ano ang kakainin hanggang sa kung ano ang susuotin. Bilang nanay, ang hirap mag-isip kung anong uulamin. Di ba? Sa dinami-dami ng pagpipili ang pagkain. Kung ano ang pag-aaralan, sa kung ano ang paaralan. Sino ang pakakasalan o ang nakakalungkot, pati ang hiwalayan ay pinagpipilian. Kaya naman po, isang tanong tungkol sa pagpili ng lalong mabuti ang ating aalamin mula sa mga pagbasa natin sa araw na ito. Sabihin nyo nga po, lalong mabuti. Narinig natin sa ating kwento, ang kwento ng magkapatid na Marta at Maria. Dinalaw sila ni Jesus. Si Marta, aligagang maghanda. Samantalang si Maria ay naupo sa paanan ni Jesus at taimtim na nakinig sa mga turo at pangaral ni Jesus. Kaya hindi nakapagpigil itong si Marta na pagsabihan si Jesus. Nasabihan niya ang kanyang kapatid na tulungan naman siya. Biruin mo, inutusan pa si Jesus. Sabi niya, Panginoon, sabihin niyo naman sa kapatid ko na tulungan ako. Tingnan mo yun? Tinawag mo pang Panginoon, pero inutusan mo rin naman. Dito, nasabi ni Jesus kay Marta, pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Kung iintindihin nating mabuti ang sinabi ni Jesus na pinili ni Maria ang lalong mabuti, ibig sabihin, hindi naman masama ang pinili ni Marta. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang mag-aligaga sa paghahanda para kay Jesus. Mas mabuti nga lang ang pinili ni Maria na makinig at umupo katabi ni Jesus. Una, hindi masama ang magtrabaho o kumilos gaya ng pinili ni Marta. Lahat tayo hindi mabubuhay kung hindi magtatrabaho. Hindi natin maaabot ang ating mga pangarap kung hindi tayo kikilos. Hindi tayo mabubusog o makakakain kung hindi tayo magbabanat ng buto. Hindi natin may ahon sa hirap ang ating pamilya kung hindi tayo magsisikap. Dahil ang masama ay ang tamad at walang ginagawa. Kaya hindi masama ang magtrabaho. Pangalawang punto, ito naman yung kay Maria. Bakit pinili ni Maria ang mas mabuti? Wala nang hihigit pa
kung pipiliin natin ang makapiling ang Diyos. Wala nang mas nakatataas pa, kundi ang aralin at matuto sa Diyos. At wala nang mas bubuti pa, kundi ang samahan ang Diyos. Ito yung ginawa at pinili ni Maria. Kung kaya, mas mabuti ang kanyang pinili. Kung mabuti naman ang magtrabaho na siyang pinili ni Marta at dapat naman talaga nagtatrabaho, anong problema? Anong problema? Bakit naging mas mabuti ang pinili ni Maria? Isa lang po ang nakikita kong dahilan. Kasi si Maria hindi nagreklamo. Si Maria hindi dumaing sa kanyang pinili. Pinili lang niya ang gusto niyang gawin ng buong puso. Si Maria hindi nagreklamo, hindi dumaing, piniling gawin ng buong puso. Ito po ang madalas nagiging problema natin sa ating mga ginagawa at pinipili kapag sinasamahan natin ng reklamo at daing. Nauuwi tayo sa hindi mabuti. Pinili mong mag-asawa. Mabuti naman ang mag-asawa, pero hindi na nagiging mabuti kung puro ka na reklamo sa iyong asawa. Reklamo ka ng reklamo, hindi masarap magluto. Bago mo pakasalan, alam mo namang hindi marunong magluto. Reklamo ka ng reklamo sa iyong asawa, pero pinili mo yung asawa mo. Mabuti ang kurso at maganda ang kursong pinili mo, pero hindi nagiging mabuti kung daing ka ng daing. Gusto mo architecture, pero reklamo ka ng reklamo dahil ang daming math. Kasama yan. Kasama yan sa pinili mo. Maayos naman ang trabaho mo, pero nasisira dahil puro ka reklamo. Ang hirap-hirap naman. Abay, bakit? Saan ka nakakita ng trabahong hindi mahirap? Diba? Hindi naman masama yang nangyayari sa iyong buhay. Baka lang talaga sinusubok ka at binibigyan ng aral para tumibay at tumatag sa buhay. Kaso, hindi mo nakikita dahil puro ka lang reklamo. Kaya nga, sa ating unang pagbasa, ang kwento ni Abraham at Sarah ang magtuturo sa atin at magpapakita sa atin na kapag ginusto mo ang ginagawa mo at ibinigay mo ang sarili at buong puso mo, bibigyan ka ng Diyos ng gantimpala. Bibiyayaan ka sa iyong ginagawa. Si Abraham at Sarah, pinagsilbihan nila ng buong puso ang tatlong lalaki. Ibinigay nila ang lahat ng kanilang makakaya. Pinakain at binusog. Kaya sa huli, pinagkalooban sila ng Panginoon ng isang anak. Dahil ibinigay nila ng buo ang kanilang sarili, sila ay binayayaan ng Panginoon. Mga kapatid, malalaman mong mas mabuti ang iyong pinili kung gagawin mo ito
nang hindi nagrereklamo at hindi dumadaing. Sa huli, kahit anong ganda o buti ng isang bagay, kung puro ka reklamo at puro kadaing, wala kang mararating. Amen? Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawan tao siya, lalang na Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may 3 araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayoy, magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ang aming kapwa. Buong tiwala kaming dumadalangin at aming sasambitin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumaliw nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng kanilang mga sarili, sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit, at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa pagpapasensya. Makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang pinaglilingkuran. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa mga suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gabayan nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan, at mga nasa bingit ng kamatayan, alawin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang kanilang pagdurusa, maalala nila ang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa isang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan sa ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, dinggin mo ang aming panalangin upang maging sensitibo at bukas kami sa mga nangangailangan na sumasalamin kay Kristong nabubuhay at nagahari magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos nung araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong kagandahang loob. Kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiload po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Alisin ang reklamo at daing, at ang lahat sa iyong buhay ay lalong magiging mabuti. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagbabasbas ng Pong Yesus Nazareno. Mahal na Pong Yesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang humayking taglay, ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.